mainit na balita ngayong tanghali. Umano'y mastermind ng pork barrel scam na si Janet Napoles. Formal nang hiniling sa Sandigang Bayan na mailipat sa NBI Custodial Center. Iba pang personalidad na sangkot sa scam, handa na rin umano niyang pangalanan. 1,000 pisong dagdag na benepisyo makukuha na ng mga SSS members na may 18 months advance pension. Mga proyekto upang malinang ang Philippine Rice o Benham Rice, inilatag na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pangulong Duterte nasa Hong Kong na at nakatakdang makipagdialogo sa mga Filipino community doon matapos dumalo sa World Economic Forum sa Cambodia. Dating PBA player at 2 iba pa naaresto sa buy-bust operation ng NBI. At world number 2 Novak Djokovic umusad na sa quarterfinals ng Manila Open, pero top seed na si Andy Murray na eliminate. Magandang tanghali, formal ng hiniling sa Sandigang Bayan 5th Division ng Pork Barrel Scam Mastermind Janet Lim Napoles na mailipat sa kustodiya ng NBI. Sa inihaing very urgent motion kaninang umaga, hiniling ni Napoles na mailipat sa NBI Custodial Center mula sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Hiniling ni Napoles na mailipat sa NBI custody dahil sa mga natatanggap nitong banta sa kanyang buhay. Sinabi rin ni Napoles na hindi na siya isang convicted prisoner kaya dapat na siyang maalis sa Correctional Institute. Sa Lunes, sinasahang tutugunin ng prosecution ang kahilingan ni Napoles. Samantala, ibinunyag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre III na hawak ng isang malaking grupo ang kapatid ni Napoles na si Reynald Lim. Pinipigil umano si Lim upang hindi magsalita si Napoles tungkol sa iba pang sangkot sa PDAP scam. May report si Joan Nano. Kasi di ba yung kapatid niya was never arrested? Merong malalim na kwan dyan. Parang yung kapatid niya yan nakaprenda para hindi magsalita si Janet. Ito ang inihayag na dahilan kahapon ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre kung bakit nais ni Janet Lim Napoles na mailipat siya sa kustodiya ng National Bureau of Investigation. Ayon sa kalihim, hawak umano ngayon ng isang malaking grupo ang kapatid ni Napoles at kapwa akusado sa kaso na si Reynald Lim. Ginagamit umano ito upang pigilan siyang ibunyag ang iba pang mga pangalan na sangkot rin sa PDAP scam. Actually, kung kaya lang naman hindi nagsasalita si Janet Napoles gawa ng talagang nag-aalala siya na pag nagsalita na siya, lalo magiging endangered yung kanyang life. Kahapon nagtungo sa DOJ ang abogado ni Napoles na si Attorney Stephen David upang personal na iapela ang hiling ng kanyang kliyente na mailipat ng kulungan. Pinag-aaralan na rin ngayon ng DOJ ang panukalang gawing pangunahing testigo si Napoles sa halip na isang akusado. Sang-ayon si Aguirre sa posisyon ng kampo ni Napoles na tanging ang mga opisyal lamang ng gobyerno ang maaaring kasuhan ng plunder at hindi ang mga pribadong individual tulad nito. Muli namang magsasagawa ng malalimang investigasyon sa kaso ang DOJ at tiniyak na mas marami pang malalaking pangalan ang maglilitawan na sinasabing dawit rin sa PDAP at Disbursement Acceleration Program o DAP scam. We will be making an honest-to-goodness effort to reopen itong PDAP and even DAP cases. Kaya't we could not rest in view of the fact that only 3 among hundreds of responsible public officials dito sa dalawang kasong ito. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Department of Justice. Binigyan ng taning ni Senator Francis Escudero ang NBI at DOJ na tapusin ang investigasyon sa multi-billion peso pork barrel scam sa Hulyo bago muling magsagawa ang Senado ng sarili nitong investigasyon sa kaso. Narito ang report ni Joyce Balancio.
Maghihintay muna si Senator Francis Escudero hanggang Hulyo bago hikayatin ng Senado na imbestigahan muli ang multi-billion pork barrel scam. Ayon sa Senador, bibigyan daan muna niya ang investigasyon dito ng Department of Justice at National Bureau of Investigation. Marami pa anyang dapat ungkatin sa PDAF scam at isang bahagi lang ito si Janet Napoles at ang mga nasangkot sa kanya. Maaalala ang taong 2013 nang unang imbestigahan ng Senado ang PDAF scam kung saan naglabas si Napoles ng listahan kung saan kabilang ang ilang mga mambabatas. Yung dumaan kay Ginang Napoles ay 6 na bilyon lamang. May higit 6 na bilyon pa na hindi natalakay, hindi tinatalakay at nung naghihiring pa lamang para dun sa mga nasa Senado nun, hiniling ko na ituloy dun sa parting yon na hindi na nabigyan ng pansin ng Senado o ng DOJ. Dahil sa PDAF scam, nakasuhan at napakulong sina Senators Bong Revilla, Jinggoy Estrada at iba pang sangkot sa scam. Para kay Senator Richard Gordon, marami pa rin hindi nakasuhan na nasa listahan ni Napoles. Hindi lang naisali nung araw siguro. Kaya tinitingnan ulit. Dahil kung talagang hindi naisama at meron namang ebidensya, kasi ang lakas ng pandinig namin nung araw na may mga sinabing pangalan pero hindi sinama Ang Blue Ribbon Committee na hawak ni Senator Gordon ang maaaring magsagawa muli ng pagdinig. Pero ayon sa Senador, dapat munang may maipresentang bagong mga ebidensya bago gawin muli ang investigasyon. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mosyon ni dating Vice President Jejomar Binay at asawa nitong si Elenita na makalabas ng bansa. Magtutungo ang mag-asawa sa Israel simula May 15 hanggang May 29. Una nang sumailalim sa isang conditional arraignment si dating BP Binay bilang bahagi ng proseso para sa mga akusadong lumalabas ng bansa. Not guilty ang ipinasok na plea ni Binay sa kasong graft at malversation kaugnay ng maanumalyang pagtatayo ng Makati City Building 2. Ipinresenta ng delegasyon ng Pilipinas sa World Economic Forum sa Cambodia ang Economic Development Plan o Blueprint ng Duterte Administration. May report si Rosalie Cos. Sa kauna-unahang pagkakataon inilunsad sa international media ang economic plan ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang Dutertenomics. Ang Dutertenomics ay 6-year development plan ng gobyerno na target maging isang high-middle income economy ang Pilipinas bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte sa 2022. Ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte ang naglatag ng big infrastructure projects sa bansa bilang paghikayat sa mga international investor na mamuhunan sa bansa. Ipinagmalaki rin ng mga ito ang ipinatutupad na seguridad sa Pilipinas at ang mahigpit na kampanya ng Administrasyong Duterte kontra katiwalian. President Duterte will be uncompromising when it comes to corruption. In other words, given this principle of no corruption, you actually put into fixed platform the level playing field. Definitely, the Dutertenomics is bringing change. It's not the usual growth that we're having. It's inclusive growth. And it's for the first time that we're talking about addressing inequality, making the powerless empowered. Bukod sa mga investor, maging ang foreign media, inimbitahan din ng pamahalaang bumisita ng Pilipinas upang malaman ang tunay na sitwasyon sa bansa. So may we invite you, the foreign media, to visit the Philippines. Do it quietly, do it with all the fanfare, but do it with an open mind, and we will show you that the country is now becoming more peaceful, open for business, and we will protect you, your businesses, and your persons. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Philippines. Matapos ang pagdalo sa World Economic Forum sa Cambodia, dumating na kagabi si Pangulong Duterte sa Hong Kong upang makipagkita naman sa mga Filipino community doon. May report si Rosalie Cos. Kagabi dumating si Pangulong Rodrigo Duterte sa Hong Kong mula sa Cambodia. Mananatili ang Pangulo sa Hong Kong ng isang araw at mamayang hapon ay nakatakda itong magbigay ng talumpati sa Filipino community doon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mahigit 200,000 Pilipino ang nasa Hong Kong at 174,000 sa kanila ang mga domestic worker. 66% rin sa mga nagparehistrong botante sa Hong Kong noong nakalipas na eleksyon ang bumoto para kay Pangulong Duterte. Samantala,
bilang panauhing pandangal sa pagbubukas ng plenaryo ng World Economic Forum sa Cambodia kahapon. Binigyang diin ni Pangulong Duterte sa kanyang talumpati ang pagsusulong ng pamumuhunan para sa mga kabataan ng ASEAN. Muli rin niyang hinikayat ang ASEAN member states na manindigan laban sa paglaganap ng illegal drug operation sa rehiyon. We must empower them to be the best version of themselves. But we cannot turn a blind eye on the scourge of illegal drugs that threatens our youth and the future of our societies. We need to take a committed stand to dismantle and destroy the illegal drugs trade apparatus. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na ang ASEAN ay isang economic powerhouse. Kaya mahalagaan niya ang pagsusulong ng ASEAN economic integration at connectivity. In pursuit of integration, it is distinctively Asian way that will guide us. What does that mean? It means achieving sustainable and inclusive development for a region according to our needs at our own pace and guided by our core values. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Prioridad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na linangin ang natural resources ng Philippine rice o Benham rice. Para sa detalye ng ulat na yan, nasa linya ng telepono si Rica Adrada mula sa Quezon City. Yes, Rica. Yes, Lakay, sa kauna-unahang pagkakataon sa telebisyon ay inihayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa programang Get It Straight with Daniel Razon ang mga plano ng pamahalaan upang mas maprotektahan at linangin ang Philippine rice. Ayon kay Undersecretary Eduardo Gongona, pangunahin na dito ang mga proyektong papakinabangan ng mga Pilipinong mangingisda. Biroon mo, sabi ni Secretary, kailangan maglagay tayo ng mga community fish landing center in an area that they can produce more fish or fishing port na kailangan mag-cater, lalo na dito sa Benham Rice, no? Kailangan magkaroon ng fish port doon sa Infanta or Quezon area or somewhere in the na pwede sa eastern side ng Luzon para mag-cater sa mga isda na makukuha sa Benham Rice. Yung fish port na yun, kumpleto yun ng mga post-harvest facilities. Processing plant, cold storage, drying facilities, and the like. Ginagawa po ng gobyerno yon. Kasama rin sa mga paiigtingin ay ang pagbabantay at seguridad sa lugar. Lakay? Maraming salamat, Rica Adrada mula sa Quezon City. Payag na ngayon ang Department of Agriculture na mag-angkat ng bigas ang National Food Authority. At para sa detalye ng ulat na yan, nasa linya ng telepono si Ray Palayo mula sa Quezon City. Yes, Ray. Lakay, ngayon ang tamang panahon upang umangkat ng bigas ang bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, tapos na ang harvest season ng palay sa bansa kaya't hindi na makaka-apekto ang gagawing importasyon sa mga magsasaka. Pabor din ang kalihim na ang NFA ang mag-angkat upang mabalansin nito ang supply at presyo sa merkado. Ayon naman sa NFA, kailangan nila ang paunang 250,000 metric tons ng bigas. Subalit sa buong taon ay posibleng umabot ito sa 1.3 million metric tons. Ang aangkating bigas ay para sa imbak ng NFA para sa darating na lean months mula Hulyo hanggang Setyembre. Ito yung mga buwan na kung saan panahon ng nagtatanim ang mga magsasaka. Sa monitoring ng NFA, tumaas ng piso ang kada kilo ng o 50 pesos kada kaban ng commercial rice. At dito sa Kamuning Market, Lakay, ay kasalukuyan nating kinakapanayam yung mga nagtitinda ng bigas dito at merong mga nagtitinda dito na nasa 2 piso yung itinaas ng presyo ng kanilang bigas. Pero ayon sa kanila, hindi sila nagtaas dun sa kanilang pagbebenta bagamat tumaas yung bili nila sa mga traders. Ayon sa NFA, kung hindi pa nila makapag-aangkat ngayon, ay posibleng tumaas pa rin to sa mga susunod na buwan. Lakay? Maraming salamat muli, Ray Palayo mula sa Quezon City. Sa kabila ng suspension at closure order na nilabas noon ng dating DNR Secretary Gina Lopez, ay nagpatuloy pa rin ang operasyon ng mga minahan
Sinabi ni Chamber of Mines of the Philippines spokesman Attorney Ron Residoro, ito ay dahilang umapila kaagad sa Office of the President ang mga mining companies. Nagbabalik si Ray Pelayo. Tuloy pa rin ang operasyon ng mga minahan sa bansa na unang ipinag-utos ni dating DENR Secretary Gina Lopez na suspindihin at isara. Ayon kay Chamber of Mines of the Philippines spokesperson Attorney Ron Residoro, agad na umapila ang lahat ng mga mining companies na ito sa Office of the President. Ang 10 minahan niya na sinuspindi ni Lopez noong nakarang taon ay dati nang suspindido, kaya't nakahinto naman ang operasyon ng mga ito. Maging ang 75 Mineral Production Sharing Agreement na kinansilan ni Lopez ay wala ring epekto sa produksyon ng minahan dahil wala pang ginagawang pagmimina sa mga ito. Pero kung tungkol sa mga namumuhunan ng pag-uusapan, wala pang real impact on production. Although, ang malaking impact would probably be on investor confidence. Umaasa ang Chamber of Mines na mababalanse ng bagong kalihim ng DENR na si Roy Cimatu ang pananaw sa pagprotekta sa kalikasan at National Resources Development. Naghihintay lamang ang Mines and Geosciences Bureau sa magiging direktiba ni Cimatu kaugnay sa issue. All policy issuances of the previous secretaries are regular until it needs to be reviewed, revised, or amended. Ayon naman sa Department of Finance, tuloy pa rin ang review na isinasagawa ng Mining Industry Coordinating Council sa mga minahan na may closure at suspension order. Maglalabas ito ng rekomendasyon kung tama nga ba o mali ang naging desisyon ni Lopez. Kailangan, kung ikaw yung regulatory agency, ipakita mo, you need to cite ano yung reasons, which rules is this company violating, and why it is being suspended. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Manila. Hindi nababahala si Senator Richard Gordon sa kinakaharap niyang reklamo sa International Criminal Court. Sinabi ni Gordon na hindi alam ni Attorney Jude Sabio ang ginawa nitong pagsampa ng reklamo sa ICC noong Abril. Si Sabio ang abogado ng self-confessed hitman na si Edgar Matubato. Sinabi ni Gordon na walang katotohanan ang akusasyon ng Attorney Sabio na state-sponsored ang sinasabi nitong extrajudicial killings at maraming human rights violations sa bansa. Si Gordon ang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights na nag-imbestiga sa muling pagpatay ng Double Death Squad at kaso ng mga vigilante killings. Natawa lang ako because I don't think that lawyer knows what he's doing. I mean, if you accuse me, are you accusing the rest of the committee, the Congress? Because kami, di naman isa lang ang gumawa nun eh. Lahat kami gumawa nun eh. Susunod, 1,000 pisong dagdag na benepisyo maaari nang makuha ng SSS members o pensioners na may 18 months advance pension ngayong araw. Pilipinas may sapat na teknolohiya upang matiyak ang seguridad sa pagpapatupad ng National Identification System ayon sa isang IT expert. Dating PBA player at 2 iba pa naaresto sa buy-bust operation ng NBI ipresenta sa media. At may 100 pamilya sa Kalinan, Davao City hindi pa rin makauwi dahil sa bakbakan ng militar at NPA. Makukuha na ngayong araw ng mga Social Security System pensioner na may 18 months advance pension, gayon din ang mga may initial death disability and retirement claims ang karagdagang 1,000 benepisyo. Epektibo ito doon sa mga pensioner na nag-apply mula November 2016 hanggang April 2017. Kabuuang 1.77 billion pesos ang inilaan na pondo ng SSS para dito. Gayunpaman, ang mga pensyonado na may hindi pa nababayarang loan ay hindi makakatanggap ng 1,000 pisong benepisyo. Nagpahayag ng pangambang isang information technology expert na maaaring magamit sa pansariling interes sakaling may patupad ang panukalang National Identification System. May report si Nel Mariboho. Kailangan lumikha ng isang oversight body na magbabantay sa pagpapatupad ng National Identification System. Ayon sa Chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, Representative Sherwin Tugna, ito ang isa sa dapat na mapagtuunan ng pansin sakaling tuluyang makapasa ang panukalang pagkakaroon ng National ID System.
para mas magkaroon tayo ng seguridad sa possible abuses, magkaroon lang tayo ng oversight. Sa pananaw naman ng information technology expert na si Jun Losada, bagamat may teknolohiya ngayon na kayang protektahan ang mga pribadong impormasyon na nasa national ID, didepende pa rin ito sa mga taong hahawak ng sistema sa pagpapatupad nito. With the proper design and implementation, usually Nel, ang mga ganyan naman will always be at the 99.9 or 99. Ngunit nilinaw ni Losada, hindi pa rin maiwawala ang panganib dito. It's always prone to risk. No? It's always, in fact, hindi lang, it could be targeted talaga. Naniniwala naman si Senator Francis Escudero na hindi dapat maging hadlang ang mga bantang ito sa pagsasabatas ng panukala. Siguro patuloy na hamon at bantayan ito para sa ahensya, pero hindi rin naman rason na wag natin gawin ito dahil sa banta ng pag-hack ng sinuman. Aprobado na sa House Committee level ang pagpapatupad ng Filipino ID system. Inaasahang agad itong tatalakayin sa plenaryo para sa pagpapasa sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magkakaroon na ang Mindanao region ng sariling DNA testing machine na makatutulong na malaki para sa mabilis na pagresolba sa mga kaso sa buong rehiyon. May report si Victor Cosare. 600 kaso na nangangailangan ng DNA testing ang tinatanggap ng crime laboratory sa Camp Crame taon-taon. Kasama na dito ang galing sa Visayas at Mindanao. Ngunit sa mga susunod na buwan, hindi na kailangan sa Camp Crame pa isagawa ang DNA testing para sa mga iniimbestigahang kaso sa Mindanao dahil may sarili ng DNA testing machine ang Davao Region Crime Laboratory. O hindi mo pwedeng i-dispute ang physical evidence. And in this case, DNA, if we got, for example, a hair strand of the suspect inside a room, he cannot deny his presence in that room if we get a sample and we can connect the sample to his identity. Of course, 100% accuracy. Nagkakahalaga ng mahigit sa 40 million pesos ang naturang makina. Libre ang paggamit dito kung criminal investigation ang pag-uusapan. Subalit libo-libong piso naman ang babayaran kung isang pribadong individual ang magre-request na magamit ang DNA testing machine. So kung paternity po yan, that is 3, yung father, mother, and the child. So 60,000 po yan. Pero ang priority po natin ay criminal cases. Opisyal na gagamitin ang makina kapag natapos na ang bagong gusali ng Crime Laboratory sa Davao Region. Samantala, may sarili na ring DNA testing machine ang Crime Laboratory sa Cebu na magagamit para sa buong Visayas Region. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Naaresto ng NBI ang isang dating PBA player at dalawang pang kasamahan na sa isang buy-bust operation sa Mandaluyong City. Mula sa Maynila, may report si Roderick Mendoza live. Roderick. Yes, Flor, naaktuhan umanong gumagamit ng illegal na droga sa isang drug den sa Maryland Village sa Mandaluyong City ang dating PBA player na si Dorian Peña, kaya ito inaresto ng NBI. Dating naglaro sa San Miguel Beer, Barangay Nebra, Barako Bull at Global Port Batang Pier si Peña. Inaresto rin ang dalawang kasama nito na kinilalang sina Jose Paulo Ampeso na anak ng dating ambassador ng Pilipinas sa Canada at ang live-in partner nito na si Lady Mea Mesia Vilches alias May na taga-deliver umano ng droga sa mga kliyenteng Koreano. Ayon sa NBI, nagpositibo sa shabu ang tatlo. Nakumpiska din sa lugar ang sari-saring drug paraphernalia at timbangan pati ng mark money na ginamit sa buy-bust operation. Ayon kay Attorney Ross Jonathan Galicia, ang hepe ng NBI Task Force Against Illegal Drugs, si alias May ang huling kasama ng Korean-American drug supplier na si Jun No nang makatakas ito sa ospital. Si alias May din anya ang nakatransaksyon ng isang undercover agent bago naaktuhang nagpapat-session ang grupo. Sinampahan ng tatlo ng kaukulang mga reklamo sa DOJ dahil sa sari-saring paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Flor? Roderick Mendoza nagulat mula sa Maynila. May sinusulong ang Dangerous Drugs Board na mabisang paraan para sa rehabilitasyon ng mga babaeng lulong sa illegal na droga. May report, Simon Hoxon.
Subok daw na mabisa ang isinusulong ng Dangerous Drugs Board o DDB na bagong paraan ng rehabilitasyon sa mga babaeng drug dependent. Ito ang naging pahayag ng ilang pribadong grupo ng mga drug rehabilitation center kaugnay ng Cognitive Behavioral Therapy o CBT. Ang CBT ay isang paraan na kung saan personal na inaalis ng isang tao ang masasama at negatibong pag-iisip na nakakasama sa kanya. Let's say out of 100 residents, 86% no ng mga residents ay nag-succeed. Masasabi natin nag-succeed ang CBT approach. Ayon sa DDB, mayroon ng mga umiiral na programa para sa mga lalaking drug dependent at napapanahon na magkaroon naman ng para sa mga kababaihan. Before, we're using a generic program. But we feel na maybe a more gender and even age specific later on programs would be more efficient, more cost effective, no, and would benefit our patients more. Kakaiba ang proseso sa CBT program dahil ito ay therapy na hindi sangkot ang sinuman maliban sa counselor na tutulong sa pasyente. Ang ginagawa kasi ng therapeutic community is ang relasyon ng pasyente sa ibang tao. Ang relasyon ng pasyente sa environment. Ang relasyon ng pasyente sa pamilya. Okay. With cognitive behavioral therapy, sarili. Kailangan nilang malaman na mali ang pag-iisip. I'm not doing anything wrong. Hindi ako gumagawa ng masama. At sarap-sarap nga ng feeling eh. Sa susunod na buwan ay uumpisahan na ng Dangerous Drugs Board katulong ang Department of Health ang cognitive behavioral therapy sa isang drug rehab facility ng DOH. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Makati City. Maabot sa mahigit sa 100 pamilya na naninirahan sa isang barangay sa Davao City ang lumikas sa mga evacuation centers dahil sa sagupaan ng militar at NPA. May report si Victor Cosare. Nananatili pa rin sa evacuation centers ang mahigit sa 100 pamilya na lumikas mula sa Barangay Dominga, Calinan District, Davao City matapos magkabakbakan ang militar at New People's Army simula noong Miyerkules ng madaling araw. Hawa mi kay di naman gyud makaya kay mga bata hilak na. Nya simpre ako pod nga amahan di pod pwede nga pundo na ko pamilya na ko to magkinaunsa nga mo lang unta nga mahuman na lang ni gubuta ma'am. Kay ang among panginabuhi naapektuhan na ba? Nya kada adlaw yung taon mi nga nanginabuhi. Isa sa hiling ng mga residenteng nagsilikas ay gamot para sa kanilang mga anak na nagkakadiarrhea na dahil sa maruming tubig. Sa ngayon patuloy ang pagtugis ng mga otoridad sa mga rebelde. Ayon sa Davao Region Police, ito ay patunay lamang ng kawalan ng sinseridad ng rebelding grupo sa usapang pangkapayapaan. Just biding for time, they are taking advantage of the peace talks. Wala naman talaga silang intention to give up their armed struggle. Inihayag din ng hepe ng Police Regional Office 11 na sa Davao Region at mga kalapit na lugar pa lang, tinatayang aabot sa 1.5 billion pesos na ang nalilikom ng NPA sa isang taon sa kanilang mga extortion activities na hindi naman pinakikinabangan ng mga mahihirap na Pilipino. May napagawa ba silang kalsada? May napagawa ba silang eskwelahan? Puro sa packets lang ng kung sino-sino. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Sa iba pang mga balita, paimbestigahan ni Senador J.V. Ejercito sa Senado ang pagbagsak ng chopper ng Philippine Air Force sa Tanay Rizal noong isang linggo. Ayon sa Senador, kabilang ang babagsak ng chopper sa mga nabili ng AFP noong 2013 sa ilalim ng umano'y maanumalyang 1.25 billion peso contract. Nais din ukatin ng Senador na ang natuloy na pagbili sa karagdagang helicopter kahit na na-terminate na ang kontrata sa supply nito noong 2015. Layunin din ng investigasyon na maiayos ang procurement process ng modern military equipment. Unang nagsagawa ng investigasyon ng Senado sa depektibong air assets ng AFP noong 2015 matapos bumagsak sa Sarangani Province ang isa ring UH-1D chopper. Hindi pa rin natatalakay ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang panukalang muling ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre. Ang pagpapaliban sa eleksyon sa May 25, 2020 ay nakasaad sa House Bill 5359 ng Surigao del Norte Congressman Robert Barbas
Ay kay Committee Chairman Congressman Sherwin Tugna, ang probisyong nagbibigay pahintulot sa Pangulo na mag-appoint ng barangay officials ang posibleng magpantala sa pagpapasa ng naturang panukala. Posibleng mahiringan yan. Pero series of hearings to, of course, pag dumating ng second reading, pagdating sa plenary, at merong issue doon ng appointment of barangay officials, definitely there will be a debate on this. Arestado naman ang 4 na suspected drug pusher at user sa bypass operations sa Quezon City kagabi. Narito ang ulat ni Maki Libradilla. Nasa kustudiya na ng QCPD Station 7 ang isang babae at 3 lalaking hinihinalang tulak at user ng ipinagbabawal na gamot sa Cubao, Barangay San Martin de Porres kagabi. Kinilala ang mga sospek na sina Wilma Andaya, Marlon Manansala, Sunny Dancel at ang target ng operasyon na si Jacob Importante. Ayon sa Drug Enforcement Group, nakatanggap sila ng intelligence report sa umunoy bentahan ng droga sa lugar kaya ikinasa nila ang operasyon. Arestado ang mga sospek matapos makabili ng operatiba ng halagang 300 pisong shabu sa mga sospek sa loob ng pinaghihinalaang drug den. So ito talaga yung nagpo-push dito sa lugar na to. At saka talaga yung area na yan, pangatlo na nahulihan ng ng bypass na dyan. Si Jacob naman, todo tanggi sa bintang ng mga pulis. Nagtutulak ng illegal na droga? Hindi po sir, nautosan yun po. Subalit ang mga kasamahan nito, aminado sa illegal na gawain. Nagsisisi ka? Opo sir. Gano'n ka kasi settle? Sobrang Sisisi po sir. Nakumpiska sa mga sospek ang 11 pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 8,000 piso. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod, World number 2 Novak Djokovic umusad na sa quarterfinals ng Madrid Open pero top seed Andy Murray eliminated na. Bigong rescue operation sa 2 sakay ng isang kotseng lumubog sa dagat matapos maaksidente sa Venice, Florida, nakuhanan ng video. At volunteers mula sa UNTV at Members Church of God International nakiisa sa cleanup drive sa Montreal, Canada sa kabila ng masamang panahon. At samantalang alamin naman natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ang ating correspondent na si Bradley Robuza mula sa Pampanga. Magandang tanghali, Bradley. Maraming salamat Lakay at narito ang mga balita mula sa mga probinsya. Nag-iikot ngayon sa Mindanao ang mga kadete ng Philippine Military Academy bilang bahagi ng kanilang Southern Tour 2017. Isa ito sa paraan ng PMA upang makahikayat ng mga kabataan na pumasok sa akademiya. Narito ang report ni Dante Amento. Y al llegar ayer aquí en la ciudad de Zamboanga el 278 mga kadete del Philippine Military Academy o PMA. Taanda ellos ahora na mga grande lugar na país para manda conocer con el PMA y convida mucho que entran na akademya. I am encouraging everyone, lalo na the youth of Zamboanga City na mag-take kayo ng PMA exam, if I'm not mistaken, this August. We'll be having a PMA examination, entrance examination. Ay dura sila na syudad hasta 5 dia para na otro actividades. Ayer ya conduce sila courtesy call na diferente units del AFP y también na City Hall. Este día ay tiene silent drill aquellos na AFP Westmencom Headquarters. Aminado también el mga kadete y maskin el cuanto staff del PMA. Kita dali aura kanila Valentia el cosa taas mira cuidao el presidente con el mga soldao. Na siguro ito na yung inaantay natin na parang game changer sa atin na may pagmamahal at saka pagpapahalaga sa ating mga kusunduluhan sa mga uniformadong hukbo. Mientras desde la ciudad de Zamboanga ay viaja también sila na Davao City, Cebu City y vera otra vez na akademya. Dante Amento, UNTV Noticias, Iriscate, Ciudad de Zamboanga.
Posibleng masimulan na ngayong taon ang pagtatayo ng bagong bilangguan sa Davao City na tutugon sa problema ng siksikan ng mga bilanggo sa Davao City Jail. Narito ang report ni Marisol Montaño. Muihap na og kapin sa 3,000 ang peneriso nga anaa karon sa Davao City Jail. Kung sumahon, sobra na kaayo kini sa ideal capacity sa presuhan nga alang lamang untana sa 300 katawo. Tungod niini, plano sa lokal na panggamhanan nga magtukod og bago nga presuhan. Ang maong proyekto nga adunay approved budget nga 236 million pesos kay itukod sa 8 ka ektarya nga lote sa Wangan, Kalinan, Davao City. So sa ato ang 8 hectares na jail facility at Wangan, maka-cater siya up to 5,000 inmates. Sa higayon nga mahuman na ang bagong pasilidad, dinhi ibalhin ang mga peneriso sa kasamtanang City Jail apan walay labot ang mga high-risk inmates ug ang mga adunay balatian. Kabahin usab sa itukod nga pasilidad ang organic farming area, incubation site ug mga classroom diin libreng makaskwela ang mga papili nga inmate. Courses on entrepreneurship kay mura manggod pag mugawas manggod sa jail lisod sila makapagtrabaho makasulod sa kumpanya. Sa sunod bulan, pagabuhaton ang bidding para sa maong proyekto o ginalaumang masugdan ang pagtukod sa last quarter sa 2017. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Nagsasagawa ng mga seminar ang PNP sa Central Visayas upang maipaalam sa mga ito ang dapat gawin tuwing may mga posibleng banta ng karahasan sa kanilang lugar. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Gusto sa Philippine National Police nga mas paligunon pa ang partisipasyon sa publiko sa pagbantay sa ilahang mga lugar batok sa mga grupo nga gusto mobuhat og pagpanlupig. Mahinumdumang dako ang natabang sa mga residente aron madakop ang usa sa mga nabiling Abu Sayyaf member nga gipangita sa mga otoridad sa Bohol. Ay hindi natin mako-cover lahat ng mga areas na pwedeng pangyarihan ng isang krimen. Kaya importante yung participation ng mga barangay o purok. Dahil itong problema natin sa criminality, terrorism, pang kaguluhan ay hindi lang problema ng pulis, ng militar, ng LGU, kundi problema nating lahat. Subay niini nagpahigayon na og seminar ang mga pulis sa komunidad sa Central Visayas, partikular na sa pipila ka lugar sa Bohol. Hatagan og ideya ang mga residente sa mga kinahanglan nilang buhaton kung adunay mabantayang kadudahan sa ilang mga lugar. Nagkandak tayo ng seminar kahapon doon sa ANDA, mga barangay officials nila. No? At yun ang ini-emphasize natin lagi na dapat timely yung information na ibigay nila sa kapulisan o sa militar para sa ganun ma-aksyonan din natin kagad. Gisiguro sab sa PNP nga nakaalerto ang ilahang bahin aron magpabiling luwas ang publiko. Gladys Tuabi, UNTV Balita og Rescue, Cebu. Isang farm school sa Nueva Ecija ang nagtuturo sa mga magsasaka ng paraan upang mapagaan ang kanilang trabaho at mapaangat ang kanilang kabuhayan. Narito ang report ni Danny Munar. Naniniwala ang pamunuan ng isang farm school sa Nueva Ecija na kayang mapaunlad ng sustainable farming system ang kabuhayan ng mga magsasaka sa bansa. Halimbawa nito ang Agritectural Farm and Training Center sa Barangay Makatbong sa Cabanatuan na binubuo lamang ng 1.5 hektarya ng lupain. Nakatanim dito ang nasa 156 na uri ng organic kung gulay at prutas at mga halamang gamot. Mayroon ding livestock at palaisdaan. Lahat ng kailangan ng pamilya nandyan. Kung gusto mo ng may meat, meron kang alagang manok. Itlog nila napakarami. May fish pond doon na within talagang 3,000 square meter. Naging posible niya ito dahil sa ipinapatupad nilang sustainable farming system. Sa ilalim ng programa, maaaring mag-organic farming ang mga magsasaka at vermicomposting, pati na ang pagpapakain sa mga alagang hayop at isda. Dapat organic din para bawas gastos. Layo ng sistema na mapagaan ang trabaho ng mga magsasaka at mapalaki ang kanilang kita. Kasi yung technology na in-apply namin para magaan ang pagsasaka. Pero marami kang inaani. Hindi lang sapat, sobra pa, at hindi lang basta pagkain,
safe na pagkain. Nanghihikayat rin sila sa iba pang magsasaka na subukan ang sistemang ito. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Maraming salamat Bradley Rabuza, nag-uulat mula sa Pampanga. Hindi hadlang ang masamang panahon upang tumugon ang mga volunteer ng UNTV at Members Church of God International sa panawagang Clean Up Drive na lokal ng pamahalaan ng Montreal, Canada. Narito ang ulat ni Ana Torreja. Isang linggo nang walang tigil ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Montreal, Quebec dito sa Canada. Dahil dito, nakararanas na ng pagbaha ang maraming lugar sa Montreal. Isinailalim na rin ito sa state of calamity noong Lunes. At upang makatulong sa problema sa baha, kabilang ang mga volunteer mula sa UNTV at MCGI na tumugon sa panawagan ng lokal na pamahalaan na pagsasagawa ng clean-up drive. Hindi napigilan ng masamang panahon ng grupo sa paglilinis sa paligid ng Montreal. Ang Montreal ay isa sa mga tourist spot sa Montreal na dinarayo ng maraming turista. Kaya kalimitang naiipon dito ang maraming basura. Kaya ako sumama dito dahil it's a good cause and anything na nakakatulong sa earth and environment, ako kaya ako. 24 na taon nang isinasagawa ng Montreal City ang Grand Clean-up sa kabundukan. At sa taong ito ay daang-daang volunteers ang sumama at nakibahagi sa programa. As my experience of 20 years, it was one of the best because they did what expected from them. We took out 12 bag of garbage, and it's more than we expect for the place that we did. So we were greatly happy for the group to see us today emptying us to clean the beautiful Montreal. Tiniyak naman ng UNTV at MCGI volunteers na ipagpapatuloy ang pagsasagawa ng cleanup drive upang makatulong sa flood prevention program ng Montreal City, Canada. Bukod pa rito ang pagkakaroon ng iba't ibang aktibidad upang makatulong sa kalikasan. Ana Torreja para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming dinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTBC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend!